Sa gitna ng krisis sa enerhiya, nauso ang pagdi-DIY ng solar panel installation. Pero ayon po sa eksperto, hindi lang pagtitipid ang dapat isipin, kundi kaligtasan. Para bigyan ng mukhang balita Mobile Journal, Fatima Baduria. Sino ba naman ang hindi gugustuhin mag-switch to solar kung tipid na, renewable pa? Lalo na ngayong may krisis, pero paalala, huwag basta-bastang mag-DIY. Isa si Justin, taga Batangas City, sa mga nagpanik na mawawala ng kuryente dahil sa krisis dulot ng gulo sa Middle East. Ito raw ang nag-udyok sa kanya na mag-invest sa solar energy sa kanilang bahay. Pero para makatipid, nag-DIY na lang siya. Hindi naman ako certified. Inaral ko lang din, tapos nagpatulong ako sa mga friends ko. Dapat tama yung computation ng bawat linya, ng mga gagamitin, bago mo siya talaga ikabit. Dapat sure. Mas makatipid ka ng siguro 50, 100,000 ng pagpapakabit po. Pero paalala, may panuntunan dyan ang pamahalaan. Ayon kay Engineer Kennedy Diokno, Assistant Building Official ng Quezon City, kailangan ng lisensyadong electrical engineer para makakuha ng permiso na magpakabit ng solar system. Sila kasi ang magbibigay ng electrical plans na kakailanganin para sa approval ng LGU bago ang installation. Yun pong licensed electrical engineer ang magiging accountable sa safety ng solar installation. Ngayon, pag sinabi ng lisensyadong PR na electrical engineer na yung kanyang design na solar ay ligtas ayon sa Philippine Electrical Code, bibigyan namin ngayon ng permiso. Matapos ang installation, dapat magsagawa rin ng inspeksyon ng LGU para masigurong naaayon ito sa isinumiteng plano. Pag nagkamali ka kasi sa connection o wire o kung substandard ang materyales, baka sunog ang abutin mo dyan at pwedeng managot ang engineer. Sabi po ng Section 213 ng National Building Code, any violation doon sa code at saka sa referral code, makukulong siya ng 2 taon at magmumulta siya ng 20,000. Mas stricto raw ang pag-implement nito sa mga commercial buildings, pero dapat pa rin aniyang sumunod ng mga residente dahil pa rin naman ito sa kanilang kaligtasan. Mga kapatid, Mobile Journal, Fatima Baduria po, hatid ang muka ng balita.